Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Panibagong araw na naman, panibago na namang makabalbala na ibang kampo ng ating pag-uusapan mga kababayan. Of course, wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman, nandito naman mga kababayan. Mga asar na naman tayo ngayon. Of course, alam nyo bakit? Meron na tayong discovering isang video mga kababayan. Magugulat ho kayo mamaya. And of course, marami rin tayong mga good news na ipapakita natin dito sa mga dilawang gonggong ito. Andito mga viewers natin, yung mga dilawan ho. Masasaktan na naman sila. Bakit kasi nandito sa ating channel mga kababayan? Magkakasakit na naman ng alta presyon yan. Of course, yung mga dilawan natin mga viewers dyan, I'll give them time to take their medicine. Parang walang parang hindi sila masasaktan masyado mga kababayan. At saka hindi na sila magkakasakit sa puso. Magkakadepression lang. And also mga kababayan, bago tayo mag-move on, meron na tayo mga konting ipapakita sa inyo sa pictures kasi while nakatingin ho ako na kay Inday Sara ho ay sa future vice president natin, meron ako napansin ang ganda ni Inday Sara mga kababayan no. Ito'y katawaan na naman mga kababayan. Ito'y katawaan. Meron kasi akong napansin sa right side ho ng mata niya. Right side ba yan? Kung nakaganon si Inday Sara, yes, sa right side ho ng mata niya, meron siyang dalawang kulay. So ngayon, katawaan na mga kababayan, gusto kong bigyan niyo ho kung anong pangalan nito, ano tong ibig sabihin ho niyan. Gusto ko yung mabigay niyo yung exact word or term kung anong ibig sabihin diyon sa kulay sa dalawa sa right side ng mata ni Inday Sara mga kababayan. Tsaka yung makapagbigay ng yung exact word, siyempre shoutout natin sa next video natin. So nga mga kababayan, meron nagtanong sa akin doon sa last video natin. Sabi niya, Sir Ivan, ano bang ibig sabihin ng gumaganon ho si Inday Sara at si BBM? Gumaganon-ganon, parang burger. Yung burger mga kababayan, nagtanong ho siya sa akin. Siguro hindi niya alam siguro, but anyways, sasagutin ho natin yan. So, for example mga kababayan, kung gumaganon ho yung tao, kasi ang term na yan sa pop culture kasi yan mga kababayan. Sa pop culture yan, sa mga millennials, so alam na alam yan. Ang mga pop culture sa mga kababayan, ang mga artists gumaganon kasi sila. Ang ibig sabihin pala ng yan, burger. For example, burger ka sa akin, ganun. Kung gaganon ho yung tao sa'yo, burger ka sa akin, dapat mag-response ka rin ng burger, gaganon ka. Bakit? Ang ibig sabihin niyan, good ka sa akin. Yung maganda ka sa akin, parang gusto kita, ganun. Parang goods ba? Goods. Actually, positive ho ang feedback niyan. Gusto ko yung ginawa mo, ganun. Yan ang ibig sabihin niyan. Doon po mga kababayan, pag gano'n mayroong tao gano'n sa'yo, i-response mo rin na gano'n ka. Burger yan, ang sign na yan. So, positive ang response yan. Good niya ang response yan. So, okay, so bago tayo mag-umpisa sa ating topic discussion mga kababayan, gusto ko muna hong i-shoutout ang mga solid viewers natin dyan na palagi hong nagko-comment dyan sa sa mga videos natin. So, shoutout nga pala kay Ma'am Juliet Kabutin from Baguio. And of course, I would like to say hi to Sir Badmax Macabuntis Jr. Palagi nagme-message si Sir Badmax mga kababayan. Tsaka minsan ko lang. Pero nakita ko siya lagi nagme-message. Tsaka ngayon gusto niya magpa-shoutout to. Hi Sir Badmax Macabuntis Jr. Also, I would like to say hi to Ma'am Judith Baguno from Bahrain. And also, I would like to say hi to Ma'am Geraldine Liano. She's watching from Italy. Also, hi kay Ma'am Sharon Duliete. She's watching from St. Croix, U.S. Virgin Islands. And of course, I'd like to say hi to Ma'am Bernadette Cesar Reclamante from Bahrain. Yan. And of course, hindi natin kakalimutan mga kababayan ang mga bidaw dito sa ating channel, ang mga BBM supporters, ang mga DDS at saka yung mga Marcos loyalist. Yan. Maraming salamat. At saka mabuhay ho sa lahat ng mga BBM supporters na nandito sa ating channel at saka laging sumusuporta ho. At saka of course sa mga bagong viewers na natin dyan. Hello po, ako nga pala si Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero nakapagpatanggal ho ng stress yan. At saka merong karisma din.
Siyempre yung mga nagsabi niyan, yung mga solid viewers na natin dito. At saka kung napasaya kita mga kababayan, kung napatawa ho kita, sana ho mag-like naman ho tayo sa ating channel, sa ating video. Mag-like tayo, mag-share. Saka sa hindi po nakapag-subscribe, libre lang naman mga kababayan mag-subscribe. Just subscribe lang naman. Saka maraming salamat ho sa mga laging sumusuporta dito sa ating channel. Ulitin ko, thank you so much nga pala. So ngayon mga kababayan, yan, start na ho tayo. So before tayo pupunta doon sa ating sa isang topic, gusto ko muna hong sabihin na medyo nalungkot ang mga kababayan sa balita ho ngayon. Kung sino hong nakababalita sa inyo, meron kasing isang BBM supporters ho na nag-suicide ho. Bakit? Nalungkot kasi binubuli ho siya ng mga linis supporters ho. Alam niyo ho ba kung sino yung nagbully sa kanya? Abay, teacher pa naman. Teacher ho mga kababayan. Actually, isa siyang student teacher. Saka leader rin daw sa grupo ng mga Leni. Bay ngayon, meron hong BBM supporters na kakilala siguro na lagi itong binubuli ho. Ay nasaktan masyado. Hindi siguro nakayanan mga kababayan. Yun. Parang in-stop na niya yung life niya ho. Nag-suicide ho mga kababayan. Actually, siya, estudyante ho siya sa Antique, doon sa University of Antique ho siya. Ngayon mga kababayan, grabe yung grabe yung ginawa ng Pinklawan. Talagang pinapersonal na ho siya. Masasakit ho kasi mga banat nung mga kakapings, medyo personal na ho. Ganon ba itong mga Pinklawan mga kababayan? Masyado kung ayaw ho sa sinusuportahan ng kandidato, pag ayaw ang isang tao at saka doon sumuporta ka kay BBM, talagang pinagsabihan ng mga masasama. Teacher pa naman tong gonggong na to. So ngayon mga kababayan, ito ho gusto ko lang ho si Sir Frederick Mark Bico Alba mga kababayan. Siya ho yung estudyante ho na nagpakamatay ho, si Frederick Mark Bico Alba. Sa Alba family ho, kami ho ay nakikiramay in behalf po sa Jel Review TV, in behalf po sa mga BBM supporters, sa DDS, at saka sa mga Marcos loyalists, kami ho ay nakikiramay ho sa inyo. Alam ko ho kung gaano kasakit ho yung mawalan ho ng pamilya, napakasano ito, saka biglaan ho kasi nangyayari mga kababayan. Alam ko na makasakit sana man lang ho si Sir Frederick, sana nanood siya sa akin, baka para hindi siya masaktan masyado. Sana alam ho ni Sir Frederick na andito ho si Sir Ivan nga lagi hoong nagpoprotekta ho kay BBM. Tsaka marami ho kami mga BBM vloggers na nagpoprotekta kay BBM kasi siguro masyado niyang dinadamdam mga kababayan. Hindi natin alam kung anong pinagsasabi ng mga linis supporters. Actually, ipakita ko sa inyo mga kababayan kung itong piso to, siya ho yun, yung mga kababayan yung nagpakamatay ho, si Frederick Mark Bico Alba. Talagang solido ho yan, solid supporter yan ni BBM at saka kay Inday Sara at saka buong unit team. Itong itong teacher na to, ito ho mga kababayan, yan ho nagbully ho sa kasama ho nating BBM supporters. Ito teacher ho to. Yan ho nagbully mga kababayan. Taga walang puso yan So ngayon nalalaman ng buong lahat ng mamayang Pilipino kung anong merong ugali yung mga linis supporters mga kababayan. Grabe dapat dito. Sana itong si Mark mga kababayan dineactivate na ho niya yung Facebook niya. Siguro binakbakan ho ngayon ng mga BBM supporters. Siyempre, grabe itong ginawa na to Kung ako lang siguro babanatan ito mga kababayan ko, sana lang hindi niya deactivate yung kanyang Facebook, tsaka manood sa akin, ibabakbakan natin to. Na medyo kukorte natin ng konti. Tanga itong unggoy na to Tsaka, na lang, Sir Frederick, rest in peace na lang ho. Alam ko nga nasa mabuting kalagayan na ngayon. I know you're in good place now. Kasama mo ho si Lord Jesus. At saka nasayangan lang ko si Sir Frederick. Hindi mo na masilayan ho kung paano pagagandahin muli ang Pilipinas. At saka yung bansang Maharlika ho. Kung paano papagandahin ho ni BBM at saka ni Sara. Sa pamumuno ho lang yun ng unit team. Sayang ho, hindi mo na masilayan.
kami ho nalulungkot ho sa nangyari mga kababayan. But anyways, so move on na tayo mga kababayan. Masyadong nalungkot ho kami talaga. Nalungkot kami sa nangyari. Siyempre kasama ho natin yan sa sa paniniwala Siyempre naniwala tayo kay BBM. Ipaglaban ho natin. Ipaglaban ho natin si BBM mga kababayan kasi alam nyo, marami ho kayo naglabasan ho ng mga kabalbalan na ibang kampo. Meron ko ipapakitang video sa inyo mga kababayan. At saka 2 days na lang pala malapit na malapit na ang halalan. Ngayon naglabasan ng mga kababayan, yung mga dinideploy na lang mga magic nila. At saka meron hong nagpalabas ngayon na isang nagpapanggap na siguro to o parang isang parang nagiging planted ho ang ginawa. Naalala niyo ho yung teacher ho. Alam kong nakabalita na kayo ngayon nabalitaan niyo na yung teacher so na si ng pangalan nun si Bobot ba yun? Or isa hong public teacher ho na last March pa tinitrain ho sila na para sila ho mag-serve ho para sa national election. So ngayon pagdating ho daw ng April, siyempre itong si anong pangalan ng teachers na yon. So pagdating daw ng ng April, siyempre binigyan ho sila ng designated areas nila, binigyan ho sila ng assignment. Abay nagulat daw sila na bigla silang pinalitan, itinanggal. Alam mo bakit? Ito ho ang claim niya mga kababayan. Ito ho ang claim ni ma'am na sabi ho niya na meron daw direktibang nagsabi kanila, parang direct order daw, hindi niya sinabi kung sino nagsabi ho. Meron daw sa kanila, what's this? Parang direct orders daw na dapat ang gawin ho nila, papanalunin ho nila si BBM, si Inday Sara, at saka buong unit team. Yun daw ho ang order sa kanila. Ngayon, siyempre, itong team leaders mga kababayan sa mga mag-serve ho sa election, bibigyan ho sila ng USB. Meron niya ibibigay USB mga kababayan, tsaka iyan ho ang gagamitin. Ang nasa loob ng yung USB mga kababayan, yan ho ang mga program codes ho. Yan ho, parang nagiging brain ho sa computer, nagiging brain ho yan So nga mga kababayan, sabi niya, basta bibigyan kasi ang nasa kontrata ho nila, 9,000 daw ho yung magiging sweldo nila sa pag-serve sa election, sa national election. 9,000 daw ho yung una yung sweldo nila. Ngayon, basta susundin daw yung utos mayroong inutos ay susundin daw yun ho. Ay yung utos susundin lang, gagawin daw 15,000. So mga kababayan, parang sabi niya, parang labag daw sa kanyang kalooban. At saka kung hindi daw nila gagawin, ihaharasin daw sila. So ngayon, yun ang sabi niya, kaya nga sila nag-back out. Marami daw sila mga teachers kasi ayaw nila yung ganun daw na parang masama na informasyon na ibinigay sa kanila, na iba na ho yung direktiba ho. Hindi na yun sa original. So ngayon mga kababayan, nagduda ako dito sa statement niya. Ilagay ko lang ho dito kung sino yung nagsabi. Nagduda ako mga kababayan. Siyempre ganun si Sir Jel medyo skeptical tayo Binasa ko ho lahat yung mga statement niya. Ang sabi ho niya doon na dapat daw papanalunin daw si BBM at saka si Inday Sara at saka buong unit team. At saka sabi niya dapat daw silang manalo. Paano niya nasabi na yun talaga si BBM sa Inday Sara yung mananalo? At saka gamitin yung USB. Bakit alam niya ba kung anong nakalagay sa USB? Di ba nakakaduda mga kababayan? Bakit alam niya ba kung anong nasa USB? Napaka-imposible ho yan mga kababayan na yung magbigay ng USB, alam na alam yun. Wala na akalam ho kasi ang representative ho magdadala ng USB, hindi niya alam kung anong nakalagay sa USB, kung anong codes ang ginawa doon. Talagang bantay sarado na ngayon ang grupo po ni BBM mga kababayan at saka lahat ng IT sa Comelec. Lahat ng IT ngayon nakabantay na ho yan lahat. Lahat namang i-deploy ng mga USB, talagang yan, parang naka-close ho yan. At saka silyado ho yan. Hindi yun basta-basta na i-hand over sa'yo. At saka alam na alam mo kung ano andyan. Walang nakakaalam yan. Bakit? Siyempre, talagang stricto na ho ngayon ang nasa Comelec mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon, pinalitan ho si Sixbox Jimenez. Meron nang ipinalit ho na isang spokesperson ho bago si attorney, nakalimutan ko yung pangalan. Basta andito siya I-post ko lang dito mga kababayan, siya ho yung bagong ipapalit ho
kay Spock Jimenez. Si Spock Jimenez, mga kababayan, siyempre suspended pa yun eh. Kakortin pa yun eh, kakortin. Dapat pagbabayarin ho yun. Siyempre marami yung meron yung problema eh. Dapat kung meron problema, dapat pananagutin, mga kababayan, di ba? So nga, mga kababayan, doon ako nagduda. Parang planted to. Imposible talaga to. Kasi parang alam na alam niya kung anong andun sa USB. Hindi niya naman alam. Train lang ho siya para mag-serve lang ho sa eleksyon. Hindi siya train kung anong nakalagay na codes doon. So nga, mga kababayan, meron akong discovery, magkasama ho yung problema na yun. Magkasama ho yun. The same day pa rin na nangyari. Yung pumutok yung storya na yan, ang tungkol sa mga teachers, meron akong na-discovering video, mga kababayan. Alam nyo bakit? Meron nagrereklamo ngayon na wala pa nga yung halalan, mga kababayan. Meron ng resulta ho. Grabe naman. Meron naglahado nito. Ipapakita natin yung video, mga kababayan. Magugulat ko dito. Grabe. Ito yung mga konti lang itong video, mga kababayan. Hindi ka nais-nais na presidente. Mayroong na-discovery. Dinugyo na naman tayo lahat. Yes! Yes! Paki-share. Alright. Yan. Paki-share. Tama. DDM pa naman ni Sir. Yan, makabibim yan si Sir. Ayan, paki-share. Tinitingnan ng pulis ang ating dokumento. Pinasa natin sa Supreme Court, tinanggap 322 Yan, inimbestigahan na ngayon ng NBI, mga kababayan. May results na. Kaya lalapit po tayo. Excuse me po. Ang nasa Comelec Yun, grabe. Meron ng resulta, mga kababayan. 12.8 million padded voters dinagdag nila. Alam nyo kung sino Hindi nila nanalo. mapatunayan, kaya nandiyan sa Supreme Court. Ayaw sagutin ng Comelec. Okay? Nakakuha kami ng resulta ng eleksyon, tapos na. May 9, 2022. Pirma na lang. Ipiprint nila May 14, may oras na. May boto na. Senator Trillanes, 21 million. Laila de Lima, 10 million. Sino to, si Apuang? Ay, naku po. Number 1. Ano din? Ito ba official? Yes, sir. Meron to sa NBI, meron to sa Akralo. Sir, Annex A na po yan. Ginamit na po yan. Ginamit ng Annex A. ebidensya. Trillanes. Annex A na po yan. Meron kababalaghan dito. Tingnan niyo. Ginamit na itong ebidensya ng Ayan, NBI. Agra. Gamit na po yan. Nanggaling na po yung kopya sa kanila. Hearing, di ba na hearing sa Senado, sir? Oo. Apat na beses sinuspend nila. Ngayon ang tanong ko sa atin, kung di tayo Sinong magtutulungan. lalaban, sir? Hindi tayo magtutulungan. Mga bayan. Ang lalabas na panalo, Lenny Sara. Bakit Lenny Sara? So alam nyo sino mga nanalo, mga kababayan? Si Lenny ho. At saka isinama rin si Inday Sara. Ba't nakapagduda? Paano yung Bakit effort ni isinama ko BBM? si Inday Sara Paano yung dito? effort ng iba? Para hindi magduda yung mga tao, mga kababayan. Yun ho ang laro lang ngayon. Ulitin ko, tahimik kayo. Labanan ito ng batas. Si Lenny. Kapag National People's Initiative, hindi kailangan ng permit. Tanim nyo sa isip nyo, ha? We are invoking Republic Act 6735. Ini-invoke natin yan. Bakit? May lukuhan na eh. Kawawa yung boto ng taong bayan. Ngayon, provided, proven otherwise ng Supreme Court, tatanggapin natin pagkakamali natin. Pero, may probable cause, yung pinapakipaglaban natin, may print out na eh. Na nag-hearing sa Senate, tinigil. May investigasyon ng Delikado, mga NBI. kababayan. Hawak ng Akralo. Pinakamalaking Meron ng law print out, firm meron dito. ng nanalo. Si Hawak Lenny. nila ang Garang at Drilon. May copy Delikado sila nito to. eh. Tsaka silang At may Trillanes, 12 oh. million padded Andyan pa si voters sa Dilema. Comelec. Ayaw nila sagutin. Alam ito ni General Parlade. Nag-uusap kami. Ito yung pinapakipaglaban niya. Saan tayo papunta pag titigil tayo? Munoy. Saan tayo papunta? Marirape ka naman ng inang bayan. Ay, Nakulong kawawa kami mo 10 ang araw Pilipino sa nito. Presinto 5. Sinong nanalo? Kami. So ngayon, mga kababayan, abay, grabe no? Grabe, meron nang nanalo. Hindi pa nga nag-umpisa yung hindi pa nga nag-umpisa yung halalan. Meron nang nanalo. Safe niyo yan. Napakadelikado nito. So ngayon, mga kababayan, abay, alam nyo ba na naguguluhan talaga dito yung mga dilawan. Di ba nung isang araw, nagrally ho yung mga yung mga pare ho doon sa harap ng Comelec.
At saka kahapon, kinbukasan, abay, bumalik rin naman. Nag-rally pa rin yung mga pare doon. Sinisigaw nila doon na sana wala daw dayaan. Abay, wala daw dayaan. Tsaka, parang piso lahat. Tsaka magiging smooth daw lahat yung magiging halalan natin. Abay, pero duda ako kung sinong gustong isisigaw. So ngayon mga kababayan, kanina abay, yung mga madre na naman, bumalik sa Comelec. Abay, grabe na. Ano ba talaga yung sinisigaw itong mga madre nito? Abay, nagpanik na mga kababayan. Nagpanik na kasi dalawang araw na lang maghalhala na. Abay, talagang nandi-deploy na ngayon ang mga Katolik na mga yung mga madre sa yung pare na mga Padre Damaso. Abay, biglang na ngayon gumaganon-ganon na. Natatawa ko dito. Kahit dalhin nyo pa lahat ng mga seminarista nyo, lahat ng mga madre, lahat ng mga pare dyan, sa Comelec, wala pa rin mangyayari yan. Bakit? Siyempre wala na dyan si Spokes Jimenez Pinalitan na nga ng ibang ng Spokes. Wala na yung kasangga dyan. Siyempre, binabantayan na yan ni PRD ngayon. Abay, siya pala mga kababayan. Speaking of PRD, meron tayong good news. Mamaya ating pag-usapan natin. Abay, parang nagustuhan ko si PRD, ang sinabi ni PRD kahapon mga kababayan. Bago yan, i-shoutout muna natin yung mga solid viewers natin. Hi to Sir Eduardo Anievas, new subscriber natin mga kababayan, and he is watching from California. And also I would like to say hi to Ma'am Carmen Kimberly, she's watching from Europe. Also hi to Ma'am Carmen Kadaraw, she's watching from Germany. And of course, shout out rin kay Ma'am Cynthia Fajardo from San Mateo, California. So nga mga kababayan, tulad nga sa sinabi ko, abay merong good news kay PRD. Si PRD nagparamdam na mga kababayan. Unti-unti na nagparamdam. Sinuportahan na si BBM. Bakit ko nasabi? Abay kahapon sa interview niya kasama kay Pastor Kibuloy. 'Di ba sabi niya noon na parang pinaparinggan niya si BBM noon dito natin pinaparinggan niya si BBM na isa-isa siyang weak leader at saka spoiled brat kasi only son lang kasi si BBM mga kababayan. So 'yun ang pagkakasabi niya tungkol sa karakter ni BBM. So kagabi, parang binawi na. Bakit? So kung tinanong na siya about kay BBM, ito sagot ni PRD. Sabi niya, yung pera na nanakaw hanggang ngayon wala naman silang nakita. Yung mga pinklawan na palaging sinasabi diyan sa mga Marcos na meron dang nagnakaw ng pera, pero hanggang ngayon wala naman silang nakita. Yun ang sinabi ni PRD ngayon. Abay, parang kumampi na si PRD kay BBM. Nararamdaman natin. At saka sabi niya, kung maniwala kayo, kung hindi, okay lang. Marcos may kaunting pirang naiwan. Na-sequester lahat, pati yung sa Switzerland. Totoo naman yun mga kababayan, na-sequester talaga mga pera ng mga Marcos. At saka pati yung sa Switzerland. Ito pa ang pinaka-exciting part. Sabi niya, nung kumpanya sa senador, nakikisakay lang daw sa kanya. Si Marcos daw, si BBM, nakikisakay lang kay PRD. Siyempre, wala ng pera si BBM mga kababayan. Totoo yun. At saka, kung may pera siya noon o walang pera siya. Simple living lang siya. Ang ibig niyang sabihin, si BBM, simple living lang yung buong Marcos. Kaya nga, so alam ni PRD mga kababayan kung anong meron ng Marcos mga kababayan, talagang napaka-humble Totoo yung narinig nyo. Mga mabait yan, mga Marcos, mabait, makatao, tsaka napaka-humble. Tingnan nyo yung mga ginagawa ng mga dilawan mga kababayan, kahit gaano nilang pagbibirahan binibirahan yung mga Marcos, di ba wala lang, hindi sila nag-resback. Wala man lang nag-resback kay isa. Siyempre, ganoon dapat na kwalifikasyon na hinahanap natin sa pagiging pangulo natin. Yan nga si BBM. Kaya nga sinusuportahan ko si BBM mga kababayan kasi alam ko ang pagkatao niya. Napakabait niyan. Tsaka talagang napaka-qualified na magiging presidente natin. Excited na ako mga kababayan. Siyempre 2 days na lang. Excited na si Sir Ivan. Parang naamoy ko na yung tagumpay.
tagumpay! Meron ng tagumpay! Abay, siyempre, maraming salamat nga pala sa taga-Tagum. Grabing ipinakita ng mga kababayan. Siyempre, marami palang nagpumunta doon mga kababayan. Napakarami ho. Umabot yata ng 500,000. Yes, ang Tagum City. Confirm mo ito, umaabot ito ng 550,000 mga kababayan. Lahat ng attendees doon. Ito estimated lang naman. Estimated, umaabot ng 550,000 ang nagpunta sa Tagum. Napakarami pala. So ito, yung sinasabi nila, yung Tagum Forlini, abay, napakalaking kalokohan mga kababayan. Fake news nyo yun. Fake news nyo yun. So nga mga kababayan, yung mga kakampings, nagpalabas din silang numero nila about dun sa kanilang bagong rally daw, umaabot lang naman, ipalagay ko dito, 300 plus yata yun, inawala yung pictures dito. Basta ipapakita ko dito, umabot ng 300 plus yata yung kay Leni sa meeting de avance nila. Iwan ko anong tawag nila dyan, basta parang meeting de avance. Hindi naman ganun kadami mga kababayan. 306,000 nga pala mga kababayan, 306,000. Hindi naman ganun kadami. Abay, tiklop ngayon. Siyempre, ang yung News 5 nga pala kababayan, abay, siya nga pala News 5. Naalala ko itong News 5 Hello, News 5! Akala ko yung Rappler lang yung may pakatanga Ikadilawan ka rin pala Dilawan itong News 5 mga kababayan. Literal na dilawan ng News 5. Nakikita namin ngayon, di ba naalala nyo na merong yung pag-endorse ng INC kay BBM sa kay Sara. Alam niyo kung ilang beses to in-upload mga kababayan. Yung balita nila na sabi nila na dismayado ang ilang membro ng INC sa pag-endorse kay BBM at sa kay Sara. At saka meron daw nagreklamo mga kababayan, yung tatlo, yung nakikita. Alam niyo may ilang beses in-upload ng News 5. 5 beses kalimang beses. Parang proud na sila na parang siniraan nila yung INC. Grabe na tong News 5 mga kababayan. So ngayon, siyempre, maraming nagalit lalong lalo na si Katon Ying. Dismayado sa ipinakita ng News 5. Napakabayas. Klarong bias ang ginawa. Bakit? Hindi malang nag-fact check. Hindi ba lang nag-fact-check yung News 5 mga kababayan doon sa tungkol sa tatlong in-interview nila? Hindi yung nag-fact-check mga kababayan. Kasi, nung in-interview yung tatlo, marami mga tanong na hindi nasagot. Kung saan sila nabibilang na parang, iwan ko sa term na yun, basta parang saang lokal sila nabibilang, hindi nila nasagot. Sabi nila, tumiwalag na daw sila ng INC. Let's say kung tumiwalag na sila ng INC, bakit naman in-interview yun? Matakong tumiwalag na sila, hindi yun credible na tatanungin. Tumiwalag nga, meaning meron hong kalokohang ginawa yun. Yung lalo yun yung isa, napakasinungaling mga kababayan. So ngayon, dahil sa interview yun mga kababayan, meron ding merong kumampi kay BBM. Not BBM, sa INC mayroong kumampi sa INC. Alam nyo ang Net25. Finact-check Net25, finact-check ang News 5. Yung balita na yun, ayun. Finact-check Sabi niya, false daw yun. False. Fake news daw yun. Kita nyo ngayon News 5. Parang pinito kayo sa sarili nyo, sa UL, Nagpapalabas kayo ng fake news, Dudang-duda kasi lahat ng mga tao doon mga kababayan. Saka lahat ng mga INC dudang-duda doon sa ipinalabas nilang balita. Talagang pakanaho yun ng dilawan. Siyempre, galit na galito sila. Expected nila na akala nila si Lenny daw yung sa suportahan di Kamanalo. Hindi nangyari. Nanggagalaiti sila. Sinisiraan lang yung INC. At saka, ano na bang pakialam ng mga dilawan mga kababayan kung sino yung susuportahan ng INC. Tsaka yung INC kasi mga kababayan, meron silang unity voting. Kung sino hong napupusuan nila sa grupo nila tsaka sa leader nila, talagang susunod sila kasi religious rights nila yan. Kaya ganoon ng INC. Tsaka napakabait ng mga INC mga kababayan. Naawa nga ako ginaganon ng mga dilawan at saka yung mga dilawang media pinagbabakbakan naman. Kaya bakbakan rin natin. Yung mga gagawin yung mga dilawan mga kababayan. Siya nga pala, shout out lahat sa mga viewers ko ng mga INC. Meron tayong mga kasamang mga INC mga kababayan na viewers natin. Mga babae yan. Tagang hansabon. Napakabait Napakabait ng mga INC. Meron ako mga kakilala rin ng mga INC, mga member ng INC. Napakabait talagang napakamagalang nila. Siyempre kung
ito mga dilawan, ibigyan natin ng sample to. Nung ginawa nilang Santa Mama yung Santa Mama yung si Lenny, meron ho ba silang narinig sa INC? Meron ba silang narinig? Di ba wala? Hindi to nag-iisip to mga dilawan mga kababayan. Meron pang isang ipakita ko sa inyo na video mga kababayan. Abay, meron hong sacrilege ho. Meron ginawang kabalbalan itong mga dilawan mga kababayan. Ito papakita ko sa inyo. Si Papa Jesus daw for Lenny. Oh, grabe. Oh, grabe naman to. Papa Jesus for Lenny, meron ba silang narinig sa mga INC? Ginanon nila yung si Papa Jesus. Di ba wala? Tingnan mo yung mga kababayan, yan merong, tingnan mo. See? Parang pangit tingnan, no? Naawa ko dito. Kawawa ito mga dilawan. Ano na sa utak nito? Wala talaga sa ayos mga kababayan. Wala sa ayos. Tsaka bago tayo magpatuloy mga kababayan, shout out rin natin yung mga celebrities natin. Hi to Ma'am Cynthia, from Sir Angelito Kakpal. He is watching from California. And of course, I would like to say hi to Ma'am Everlyn Estares. She's watching from Jeddah, Saudi Arabia. I also like to say hi to Ma'am Catalina Batarao. She's watching from Macau. So ngayon mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo. Lalong-lalo na yung mga INC viewers natin. Kilala nyo ba to si Pipay? Ito ho, ang nagpapakalat. Naalala nyo yung sabi ho niya, huwag kayong magsisimba sa Sunday kung buboto lang kayo ng magnanakaw sa Monday. Siya ho yun. Ito, tingnan yung mukha niya mga kababayan. Dapat ba natin galangin yan? Grabe naman to. Grabe mga akusa. Parang inakusahan lang mga magnanakaw yung mga Marcos. Tingnan mo yung mukha na yan. Yan ba ang dapat na respetuhin natin? Sa pamumukha pa lang, parang kaduda-duda na eh. Sabi niya, social media influencer daw rin. Sikat daw to eh. Hindi ko nga kilala. Ngayon ko lang nakilala. Sana manood to sa akin mga kababayan para magkasakit ng depression. Nako po. Sorry ka na lang, wala na kayo. Nangangamoy ng tagumpay. Mas nasaktan na naman itong mga dilawan mga kababayan kung sasabihin kong proclamation ng Hong Kong lang. Ngayong Mayo mga kababayan, ngayong halalan, ngayong Monday, formality na lang yan. Hindi na matatalo si Bibi mga kababayan. Ano nga kapag tatalo? Daya na lang ho. So ngayon mga kababayan, siyempre, kasi malapit na ho ang halalan, sana ho, mag-pray ho tayo mga kababayan. Mag-pray ho tayo kay Lord Jesus na sana wala hong dayaan mangyayari ho sa halalan. At saka magiging peaceful ho, magiging smooth ho ang flow ng eleksyon. At saka hingiin natin mga kababayan kay Lord Jesus, mag-pray ho tayo para sa ating kalusugan, sa good health, at saka para sa sa safety ho natin mga kababayan. Alam naman natin na yung prayers ho ay napaka powerful ho ng prayers. At saka mag-thank you rin tayo mga kababayan sa lahat ng mga biyaya na naresibo natin araw-araw, at saka mag-thank you rin sa mga blessings ho na na-receive natin na hindi natin nakikita. Siyempre si Lord Jesus mga kababayan andyan ho lagi sa ating gilid, at saka ginagabayan tayo lagi niyan. So palakpakan natin si Lord Jesus mga kababayan. At saka very simple naman yan, very simple. It takes only 3 to 4 minutes para mag-pray. Just you have to close your eyes, at saka mag-say thank you, at saka hingi natin yung ating kaligtasan sa good health. So ngayon maraming salamat mga kababayan kung nakaabot ka ho dito sa ating portion nito, sana naka-like ka na ho, naka-share, tsaka sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel mga kababayan para makilala pa tayo ng konti. Medyo underrated pa si Sir Ivan mga kababayan. Tsaka with your help, sana ho makilala pa tayo ng konti. Tsaka share lang, tsaka subscribe. Maraming salamat sa mga kababayan, and see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang